Good evening everyone. Ayan po. Late na tayo. Sobrang isang mabagyong Christine. At sana po ay ligtas po ang lahat. Talagang sobrang umuulan pa ngayon. So, dire-diretso po yung ulan. Sabi ko nga hindi na magla-live bukas na lang. Yan po. So, pasensya na late na tayo. Kaya nag-ilaw na ako. At ngayon po ay October 24, 2024. Tayo manalangin. Praise the Lord. Panginoon, salamat pong muli. Dakilang Diyos sa araw na ito, Panginoon, na ibinigay mo sa bawat isa sa amin upang kami makapaggulay na yung mga salita. Kami makapagbahagi sa aming mga kaibigan. Dakilang Diyos, sa aming kapaligiran dito po sa dako ng Pilipinas ay patuloy na malakas ang ulan, bagyo o Diyos, maraming nasalanta ng bagyo, Panginoon. Marami na ang lubog sa baha. Maraming mga tao ang walang masisilungan. Marami ang nasa banig na karamdaman. Marami ang nasa, Panginoon, hindi kaaya-ayang kalagayan sa mga panahong ito. Dakilang Diyos, abutin mo ang bawat isa, Panginoon, na ang bawat isa ay magtiwala sa iyong kapangyarihan, sa iyong magagawa. Dakilang Diyos, sapagkat sa sarili namin, Lord, wala po kaming magagawa. Salamat po, Ama, sa patuloy na pag-iingat, lalo gitigit sa aking sambayan. O Diyos, sa iyong mga anak, Panginoon, patuloy kang gagawang makapangyarihan, patuloy ka, O Diyos, magliligtas, dakilang Diyos, ng mga tumatawag sa iyo, Panginoon, ng mga humahanap sa iyo. Salamat po sa pagbubulay na iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na maluwalhati. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, so, pasensya na at talaga bibilisan natin ngayon kasi kahapon, sorry, 1 hour and 14 minutes po. So ngayon saglit lang talaga. Happy birthday to Brother Ronald Kalingasan Ilagan. Happy birthday to Brother Rafael Moradas. Happy birthday to Mark Aldrin Beltran. Happy birthday to Brother Stephen Saulda. Happy birthday to Colita Balber. Happy birthday po sa kay Ami Antonio de la Cruz, yan sa aking sister-in-law. So happy birthday to all the birthday celebrants today, October 24, 2024. So enjoy your day. May God bless you and may God keep you healthy, keep you strong. Pareho lang yun. Okay po, so may God's abundance grace yan, be with you. Ingatan po kayo lagi ng Panginoon at anumang nasa ng puso nyo, ang Diyos po ang maglalaan. So ngayon, hindi ko talaga alam po yung dapat hindi ako magla-live kasi nga sobrang lakas ng ulan yan at sobrang lakas na. So sa sa mga tao ngayon, sana po maayos po kayo. Yan, sana po ay mag-ingat po tayo, wag na tayong lumabas at saka magdasal. Okay po, so malaki po nagagawa ng panalangin, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Yan, yung talagang full trust mo sa Diyos na ano man ang bagyong dumating sa buhay mo, sa kapaligiran, ang Diyos kasama natin. So purihin po Panginoon. Magsimig-silid no, mahaba lang yung title ko. So, thank you pala to all the people yung nagsishare po, nagsusupport po sa atin. Salamat po at eto na yung home free sa Dubai. Home free November 3, 2024 sa Hilton Al Habtoor City. November 3, 2 p.m. po yan. So inaanyayahan po kayo ng Panginoon na pag meron port watcher sa inyo na nag-invite po. So sama tayo, 'di ba? Hindi natin alam ang mangyayari bukas. Yan po. So, importante ang kaligtasan kaysa ang ano pa mang bagay sa mundo. Na po. So, ang title ng, although malakas ang ulan, nilalakas ako na lang yung boses ko. Ang title ng ating ngayon ay Life is short, death is sure, sin is the cause, Jesus is the cure. So, yun po ang title, Life is short, death is sure, sin is the cause, Jesus is the cure. So, glory to God. Sabi sa James 4:14 NIV,
Why? You do not even know what will happen tomorrow. What is your life? You are a mist that appears for a little while and then vanishes. Yan. So, especially these days po na may bagyo, may lindol, maraming nangyayari po. 'Di ba? Wala nakakaalam ng mangyayari talaga ng buhay mo. Kahit ako nga sabi ko, hindi ko po alam. Yan, kaya ako ay nagsishare na nagsishare hanggat kaya ko, hanggat meron tayong, kumbaga, mga tao, sabi ng mahal na Presbyter Levi Periol, hanggat may lupa, mga ngaral po ang Fourth Watch. Yan. So, asahan nyo na sabi nga, bumabagyo sa palengke, kung saan-saan, maraming nagihingalo sa ospital. Ang Fourth Watch po ay patuloy na mga ngaral dahil kailangan natin, ito yung inatas po, inatasan, yan po, naiatas or naano sa ating mahal na sugong apostol, late Arsenio Tanperiol po, Apostle Arsenio Tanperiol. So, kahit bumabagyo, nasa bahay naman ako, ay tayo mga ngaral. Yan, kanina lang may kausap ko na kapatid matanda na magmamarket evangelism. Imagine, bumabagyo, diba? So, ganyan po, no retreat, no surrender, diba? Wala tayong, you do not even know what will happen tomorrow. Hindi nga natin alam, baka bagyo pa rin bukas, baka kung ano na, diba? Maraming bulkan ang pumuputok, marami ng stranded ngayon sa airport po, diba? So, para daw tayong, yung nga, vapor, para tayong bula, diba? Hindi mo alam, ngayon nandito ka, bukas makalawa, hindi natin alam, di ko rin alam na po. Kaya ako ay daldal lang ng daldal. Glory to God. Sa Hebrews 9:27-28 NIV, just as people are destined to die once and after that to face judgment, hanggang 28 po. So Christ was sacrificed once to take away the sins of many, and He will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for Him. Yan. Yun nga di ba? Na just as people are destined to die once, may kamatayan talaga eh. Kasi nga, pumasok yung kamatayan gawa ng kasalanan po. So, kung wala sanang kasalanan, di ba di walang kamatayan, pero kasi nga, yun nga, just as people are destined to die once and not to face judgment. So, wala ka ng, kumbaga ay, pag ikaw nakatanggap ng kaligtasan, syempre, alagaan mo yung kaligtasan na sinasabi natin lagi, kailangan alagaan. Hindi ka na mag-aalala na meron kang haharapin na paghukom. Kasi tinanggap mo si Kristo, di ba, nagpakumbaba tayo natanggapin ba tayo pa nagpakumbaba? Di ba po? So, napakalaking pribilehiyo po, yan, na ating tanggapin po ang Panginoon. Di ba po? Diretso ko na. Ephesians 2:8-9 NIV, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So, isa lang po ang buhay. Wala nang dalawang buhay, meron ba dalawang buhay? Di ba po? At sa kamatayan, kumbaga yung eternal punishment, yung death mo, at saka yung eternal, kumbaga parang yung choice mo eh. 'Di ba? Merong eternal death, eternal punishment, at merong eternal heaven. Sabi ko nga, yung choice natin, kung tayo po ay, kunyari, ikaw ay OFW, ako ay naging OFW, ang tagal ko naging OFW. Pero dahil nga sa mga choice natin, yan, dahil syempre sa Dubai, marami magagandang bagay eh. 'Di ba? Bili dito, bili doon, pasyal dito, pasyal doon. So, yung choice ko na mag-enjoy, ganyan, ay, tayo po ay, hindi na pariwara. Pangit na pariwara eh. Basta tayo ay napunta sa maling daan. Yan po. Pero purihin ng Panginoon na, kunyari ako or kayo po, 'di ba? Lalo na sa mga umedad na. Yan.
kumbaga sa akin, pinapagpasalamat ko talaga sa Panginoon. Naakay ako, late na ako. I mean, in my late 40s na po. Pero, sa biyaya ng Diyos, yung desisyon ko na tanggapin ng Panginoon, hindi ako sagrado, kantado, pulido, kung ano-ano pa man. Dahil pagdating po sa Panginoon, pagdating sa Diyos, wala akong mga ganyan patakaran sa buhay, 'di ba? Pero nung tayo po ay maakay sa fourth watch, yung nga sabi ko, pag ako nagdesisyon sa buhay ko na from Catholic, lilipat ako, eto na yon. Hindi na ako, I mean, sabi mo nag-usik tayo, pero syempre inaral ko yung fourth watch at nakita ko nga doon kulto, 'di ba po? So makikita mo talaga may, ewan ko kung makikita pa ngayon, pero nakita ko yon na ang fourth watch ay kulto. Yan. Eh, alam mo naman dati na, syempre tiningnan ko yan, sabi ko, kulto, ganyan-ganyan. Pero syempre, basa-basa tayo, yan. At ginawa ko lang naman ay, yun nga, diretso lang, dalo ng dalo, di ba? At wala nga akong kamalayan na kinakausap ka na pala ng Panginoon. Yan po. I mean, kasi mahina nga yung ulo ko. Yan. Pero biyaya, meron tayong Holy Spirit at saka yung natanggap natin na tayo nabautismuhan at biyaya nga kasi dahil yung pagmamahal mo sa Diyos. Pakinig lang ng pakinig hanggang sa nag-grow nga na nag-grow. Di ba po, purihin po ang Panginoon. Sabi diyan, di ba, for it is by grace you have been saved. So, lalo sa fourth watch, tayo naligtas sa fourth watch nation na dahil sa biyaya. Wala naman tayong ginawa kasi sabi nga ng Panginoon, pag yung, kumbaga yung kaligtasan na matatanggap natin, pag parang mababaliwala, para magiging devalue ba, para you will devaluate yung biyaya na makatanggap ka ng kaligtasan. Pag pipilitin natin, kagaya ng mayayaman na tutulong sa ang ginagawa nila, 'di ba? Magbibigay ng pera sa charity, yan. Hindi ko na makaya magbigay ng pera sa charity, wala akong ibibigay. Konti tulong, load, ganyan, kaya natin. Yung ibang mga nagpapagamot nila, di ba? Or kung ano-ano mga, basta mga pagtulong. Yan, magpapagawa ng ospital. Pero sabi nga ng Panginoon, ang kaligtasan kasi ay biyaya. Yan, hindi mo kailangan paghirapan yan. So, hindi mo kailangan kung ano-ano paggawin para tanggapin. Kaya walang dahilan para hindi natin tanggapin. Kasi nga di ba? For it is by grace you have been saved through faith, sa pananampalataya. Hindi mo isipin yung lagi iniisip na marami, magpapalit ka ng religion, wala nagsabi sa'yo. Yan, kahapon kasi tayo, di ba po, lumalakas yung ulan, di ba? Hallelujah! In Jesus' name. Yan. So, mag-ingat po ang lahat. Yan. Sabi natin kahapon, the gift of the Holy Spirit. Di ba po, na binibigyan ka ng yung regalo, yung Holy Spirit, Espiritu Santo na tutulong sa atin para tayo mabubuti kasi nga maraming, bagyo, maraming tao sa labas, nakakaawa. Yung nakita ko, umaakyat na sa bubong. Pag may nangyari sa kanya, di ba, may nangyari sa mamatay siya, wala siyang kaligtasan. Kung ngayon pa lang, magde-decide ka, mabagyo, nasa labas ka, tumanggap ka. Nagmumotor ka pa pag ano mo, di ba? Kahit ano mangyari sa'yo, tumanggap ka na sa Panginoon. Di ba po? Kaya nga it is a gift of God. Yung atin lang pananampalataya na nananampalataya ka, hindi yan religion talaga. Yung nga sinabi ko na, sabi natin, walang pakialam yan religion, Muslim ka, Kristiyano ka, Buddhist ka, Hindu ka, isa lang ang Panginoon. Yan po, we have only one Lord and Savior, and that is Jesus Christ. Diba? You will not save by your religion, you will not save by your church. Yan po, you will save through your faith to Jesus Christ. Yan. So, kaya iniksian ko na haba kahapon, 1 hour and 14 minutes po, diba? So, pasensya na kayo. Ito yung, sabi nga, yung relationship natin sa Panginoon ay napaka-basic. Yung basic level lang na kailangan mo Panginoon, kailangan tayo ng Diyos, kumbaga mahal tayo ng Diyos.
Kaya tayo po ay minsan nag-iisip ka, wala ka ng kasama, marami ka problema, iniwan ka ng boyfriend mo, iniwan ka ng asawa. Ang Panginoon hindi ka iiwan. Ayan, at ako karanasan ko nga, sabi ko, diba, sa Dubai, siguro kaya ako nakasurvive na, dalo lang tayo ng dalo sa church eh. Yan, pero iyak ako ng iyak sa Panginoon kasi nga, nung dinala ko yung pamilya ko rito, para ako'y, kasi takot lagi nga yung asawa ko sa nangyari nga, naloko kami. Pero nung tinala ko sila, mag-solo na lang ako, medyo malakas ang loob ko, dahil at least wala na akong iisipin eh. Yan, pero biyaya ng Panginoon, nagpa-tumbling ako, yan po, hindi literal yan po, sa pagsubok. Pero biyaya ng Diyos na itinawi tayo ng Diyos, yan. Kasi nga, pilit mong pinagsasaksakan ko sarili ko sa church sa Panginoon. So kaya ang Diyos, tumatawag ka, ang Diyos lalapit sa'yo. Diba? Ang Diyos ba, pag lalapit ka, lalayo sa'yo. Imposible. Yan, kasi nga ang Diyos po, walang tinatangi. Kahit ikaw nga, diba, sabi nga, pag pinatawad ka ng Diyos, makasalanan ka, kung kahit ilang tao pa yung inano mo, diba, nakulong ka, lumabas ka, ako po ay, yun nga, nakulong tayo. Binulog pa yun, nakilong tayo, na po, pinakulong na tayo. Wag ko nakaanin yan, nasabi na natin yan, na po. So, binarana sa akin ng Panginoon. Pero biyaya ng Diyos, yun nga, kahit ako ay ipinasok sa kulungan, hindi pa rin tayo, no retreat, no surrender nga, sabi ng mahal na apostol, na po, hindi tayo nagpatalo sa kung ano yung sitwasyon natin. Kasi nga, may dala akong Bible sa loob kaya ang isip ko noon, pinapagpahinga lang ako ng Panginoon para ako'y makapagbulay-bulay, yan. At, ayun nga, nag-preach pa tayo sa kulungan, 'di ba? Hindi ko sukat akalain na mag-preach ako sa parang 30 na countries po. Yan. So, kaya tayo nagtatry pa rin tayo may English yan. Kasi baka yung mga friends ko na Vietnamese, hindi ko alam kung may Chinese dun Basta mga Indonesian po na nakasama ko, yan, Malaysian, marami sila, Indian po, ay siyempre, friendship na natin yon, di ba po? Dahil nga, kailangan natin magmahalan. Yan, hindi kagaya ng Diyos, hindi nagtatangi. So, ikaw din, hindi ka magtatangi. Hindi mo bibiliin kasi negro yan, nakakadiri. Di ba? So, anak din yan ng Diyos. Hindi lang tayo anak ng Diyos kahit sino. Na po, yan po rin po ang Panginoon na sa ating mga kaibigan, kagaya ng sabi ko kahapon, isubukan po natin. Diba na wala nga mawawala sa'yo pag ikaw na-baptize, kasalanan. Yan, yung kasalanan tumitira na nagpadumi sa atin. Diba yung kasalanan tumira sa atin na lalong nagpaliko-liko ng daan natin, at saka yung kasalanan na nakasira ng relasyon na mag-asawa, na pamilya, na magkapatid, na magkaklase, na magkaibigan, yung kasalanan. Kasi doon nag-ugat sa kasalanan. Kaya, eto na, tinubos na tayo ng Panginoon. Pagkakataon na po natin, I think may isa pa akong verse, pero para nawala na yata. Yan na, nawala na po yata. Yan. So, sa ating mga kaibigan po, tayo ay magdepende po sa Panginoon dahil ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Malapit po ang Diyos, akala lang natin malayo, pero ang totoo, tayo ang lumalayo sa Panginoon. Yan. Purihin po ang Panginoon. Ako biyaya nga, yung nga kahit ako nababackslide, hindi backslide 1 month lang. 1 month lang Pag nasa bahay lang ako nabukulo, nanonood pa rin ako. So sa ating po mga kaibigan, namalakas ay ulan. Hallelujah! In Jesus' name, yan po. So mag-ingat po tayo, tapusin na natin yung live natin. Na po, na yung reality ng relasyon natin sa Panginoon po ay eternal kung atin pong tatanggapin ang Panginoon. Di ba? Eternal life. At hindi nagbabago ang Diyos. Hindi, kumbaga, yung nga parang God is the same yesterday, today, and forever.
hindi po, kung yung kaklase mo nagbago sa'yo, kaya yung boyfriend mo iniwan ka kasi may iba ng mas maganda, ang Diyos hindi tayo iiwanan. No po, iiyak pa ako dyan kasi, yun nga kasi nga ay, yun na patunayan ko po. No po, sa, sa aking buhay na, kumbagay, iniwan ka. Yan, kahit sa sarili mo pamilya, inano ka, basta yun na yun, no po, na naranasan mo mag-solo, pero ang Diyos po ay hindi tayo iwan. No po, sa ating mga kaibigan dyan, marami na po nangyayari, punta na po kayo pag uminit. Yan, di ba? Huwag ka na magpatumpik-tupik, hindi natin alam, yung nga sabi nga, ang buhay mo parang bula. Yeah, may alam ka ba kung mamamatay ka bukas o hindi? So, wala. So, pag uminit po, punta na tayo sa church, sa PMCC Fourth Watch. Kagaya nga ng mahal na Bishop Leo Alconga, yan po, di ba? Paampo na tayo sa Fourth Watch. Napapurihin po ang Panginoon at sobrang welcome po ang bawat isa. Yan, sa church. So, wag na nating antayin pa may malakas na Christine, may susunod pang bagyo, at kung ano pang mga lindol, di ba? May pagputok pa ng bulkan, yan. Punta na po tayo sa church pag pag maganda na panahon. Huwag kayo pumunta sa church nang bumabagyo na po. So maraming mataas na yung ulan ngayon, kaya syempre may karunungan tayo. Yun po yung Holy Spirit kahapon na natin. So gusto mo na Holy Spirit, punta ka sa Fourth Watch, doon mo may ibibigay sa yung Holy Spirit kasi sa tunay na pananampalataya, matatagpuan natin yung Santong Espiritu na tutulong sa atin para ang buhay mo ayusin ng Panginoon. Hindi ka na kung ano-anong isi-share mo dyan, di ba? Na magiging swerte ka pag nag-share ka ng ganito, ganyan, o kaya pag ikaw sinare mo yung mga artista, di ba? Sineshare yung mga nila, kung ano na mga sineshare na nila live, hindi ka nila kilala. Hindi ka nila kilala, pero ang Diyos, pag kinilala mo, mabuti ang Diyos. Yan, magiging best friend mo siya, kaya wag na natin, yung mga artista, kasi sila lang yayaman, hindi ikaw yayaman. Pero pag ikaw, yung mo sa Panginoon, yung relasyon, pinagyaman mo, ang Diyos magpapayaman sa'yo. Diba? Alam ko, Psalm 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So yan po, kailangan lang masaya tayo sa Panginoon sa paglilingkod. Sabi ko nga, magiging normal na lang ang mga bagay. Pagta-tithes, offer, hindi magiging mahirap yan sa'yo. Unti-unti, tutulungan tayo ng Diyos kagaya ng ginawa sa akin sa marami mga kapatid ko. Yan po. So, purihin po ang Panginoon. Sana nga, asahan po tayo ng Diyos na pag tumila na, punta tayo sa church. Yan po, more than 1,000 churches po sa buong mundo. Yan. Wag na tayo mag-atubili. No po, hindi natin alam ang bukas. Yan. So, wag ka na mag-antay-antay pa naman kung anong antayin, di ba? So, pag tumila po tayo po sa church. Yan. So, tayo po'y manalangin. Praise the Lord. Lord to God. Panginoon, salamat po. Dakilang Diyos na sa kabila ng mabagyong araw, panahon ngayon, O Diyos, ay itinawid mo kami muli sa aming FB Live, sa aming pagdadala na yung mga salita. Dakilang Diyos, patuloy po ang pagragasa ng bagyong Christine. Ama, tulungan mo aming mga kaibigan, O Diyos, na wala masilungan. Dakilang Diyos, mga kaibigan namin, O Diyos, na baka ngayon ay nasa gitna ng daan, wala masakyan, O Diyos, tulungan mo po sila, dakilang Diyos. Maging sa mga shelter, O Diyos, na kailangan nila ng mga pagkain, mga Lord, na mga damit, mga kumot, O Diyos, ng lahat ng mga pangangailangan, Panginoon. Paglaanan mo po sila, ikaw, O Diyos, ang Lord, maglalaan ng mga instrumento na may kakayahan tumulong sa bawat isa, O Diyos, na sinalanta ng bagyo, ng kung ano-anong kalamidad na nararanasan namin ngayon. Purin ka, Ama, O Diyos, patuloy kami nagtitiwala, Panginoon, sa iyong kapangyarihan. Sapagkat kami, ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay mahina. Tunay, wala po kami magagawa malibang
Kami, O Diyos, ay dumipende sa iyong kalakasan, sa iyong kapangyarihan, O Diyos, sa iyong karunungan. Panginoon, sapagkat sa iyo nagmumula ang lahat ng bagay. Salamat po, Ama, sa aming kaibigan ngayon na nanood po ng aming FB Live. O Diyos, patuloy mong hipuin ang puso ng bawat isa, O Diyos, na Lord, sila po ay tumanggap na ng kaligtasan bago po dumating ang dilim. Dakilang Diyos na wala na makakapangaral. Salamat po, Ama, niluluwalhati ka namin. Panginoon, ibinabalik namin lahat ng pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat po, yan, may Friday pa bukas. Sana po mag-ingat po tayong lahat at saka manalangin. Yan po. So, sa mga kaibigan natin dyan, mag-pray po tayo. Sobrang yung pray na galing po sa heart na po, hindi yung galing sa ilaw na po. So, salamat po sa lahat ng nag-support. Yan. So, ingat po tayong lahat and yan, God bless us all. Glory to God po.